Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pagbabagong anyo ni Jesus, ipinakita niya na ang liwanag ng kanyang kaluwalhatian ay nagmumula sa pagtanggap niya sa lahat ng paghihirap at pag-uusig, alinsunod sa mga nasusulat sa aklat ng mga propeta at ng batas. Katulad ng pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus na siyang nagdulot ng kanyang kaluwalhatian, mamulat nawa tayo sa katotohanan na ang mga pagsubok sa buhay ay nagpapatibay sa ating pananampalataya at pag-asa. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami nawa ay makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdadalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksin niya na ang bata, tinawag siya ng ehel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi.
pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging namumuhay. Panginoon, naririto ako, inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog ko'y panalangin, sa'yo ko ilalagak. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging namumuhay. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng hinirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging namumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi binigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang ahayag ng Diyos Ama na nag-usap. Ito ang mahal kong anak, loob kong dinggin ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti, ano pat walang sinumang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang pinakmamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdakay tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na ipinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Alam niyo po, sa mundong ito, may 4 na katotohanan. Unang katotohanan, lahat po tayo na andito, ako at ikaw, ay dumadaan tayo sa matinding pagsubok sa buhay o di kaya mga pagsubok sa buhay. Amen? Di ba? Tingnan niyo po yung mga katabi ninyo sa kaliwa o sa kanan. 2 lang po yan. Una siguro ay may pinagdaanan yan ngayon at may matinding pagsubok yan na pinagdaanan ngayon. Kaya nga minsan kapag sinasabi natin sa ating kapwa, "Kumusta ka na, brad? Kumusta ka na, sis?" Bigla na lang iiyak. Hindi naman inaano. Ibig sabihin pala nito, tumatawa lang yan, pero mabigat na yan dito ang nilalaman ng kanilang kalooban dahil sa matinding pagsubok. O di kaya yung mga katabi ninyo sa kanan at sa kaliwa, malakas na yan ngayon. Bakit po, Father, malakas na yan? Kasi kakatapos lang ng pinagdaanan na pagsubok niyan sa buhay niya. Diba? 2 muka lang yan sa katabi mo, sa kanan o sa kaliwa. Maaring may matinding pagsubok yan ngayon o di kaya malakas na yan, malakas na malakas sapagkat may katatapos lang yan sa mga pinagdaanan na pagsubok niya sa buhay. Yan po ang unang katotohanan sa mundong ito. Lahat tayo, ako na nagmimisa dito at ikaw, ay dumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay, mga iba't ibang pagsubok. Pangalawang katotohanan po na ating pagninilayan about sa pagsubok, na ang pagsubok ay galing sa Diyos at binigay ng Diyos sa atin. Maaring hindi kayo naniniwala, pero kung napakinggan ninyo ang ating unang pagbasa, maaring sasabihin mo, tama nga si Father, na ang pagsubok ay galing sa Diyos at binigay ng Diyos sa atin. Kasi sa ating unang pagbasa, sinabi doon, sinubok ng Diyos si Abraham. Di ba? Narinig natin? Sa unang pagbasa, sinabi doon,
sinupok ng Diyos si Abraham na ialay ang kanyang anak na si Isaac. Ibig sabihin po nito, ang mga pagsubok na napagdaanan natin sa buhay, lahat pong ito ay galing sa Diyos at binigay ng Diyos sa atin. Kaibahan po ito nung unang linggo ng Kwaresma, nabanggit ko po sa aking homilia na ang pagsubok, ang kaibahan ng pagsubok at temptation o tukso, ang pagsubok ay binigay ng Diyos. Ngunit ang tukso ay hindi ito binigay ng Diyos para sa atin, kundi ang tukso ay para kay Satanas na binigay sa atin. Yan po yung pangalawang katotohanan. Pangatlong katotohanan po, kung ang pagsubok ay galing at binigay sa Diyos, hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kaya. Yan yung pangatlong katotohanan. Amen? Di ba? Hindi mo ba mapapansin sa sarili mo? Marami ng iba't ibang pagsubok, no? Kulubot na nga yung mukha mo dahil sa mga pagsubok sa buhay na napagdaanan mo. Pero napagdaanan mo ang lahat. Naging malakas ka, naging matibay ka, dahil yan ang pangatlong katotohanan. Hindi magbibigay ng Diyos ng pagsubok sa buhay kung hindi mo kaya. Kasi nga, galing sa Kanya, binigay sa Kanya ang pagsubok na yan. Kaya, hindi yan ibibigay ng Diyos sa atin kapag hindi natin ito kakayanin. Ibig sabihin pala, mga kapatid, ang magandang balita pala sa mga pagsubok sa buhay, huwag tayong matakot at huwag tayong mangamba sapagkat yan ay galing sa Diyos at hindi yan ibibigay sa Diyos sa inyo kapag hindi natin kaya. Tayo lang kasi, mindset lang kasi natin minsan, no? Nag-overthink tayo na hindi natin kaya ang pagsubok. At kapag sinasabi ng utak natin, sinasabi natin sa sarili natin, parang hindi ko na kaya, Father, bibitaw na ako. Pero ang Diyos, parating nagsasabi sa iyo, sa pang-apat na katotohanan, sa pagsubok sa buhay, sasamahan ka ng Diyos. Hindi bibitaw ang Diyos sa inyo. Yan ang apat na katotohanan patungkol sa pagsubok. Ang panghuli na nabanggit ko, sasamahan ka ng Diyos sa gitna ng krus na napagdaanan mo sa iyong buhay. Bakit ko po ba yan nabanggit? Sapagkat sa atin ding ebanghelyo, matindi din ang pinagdaanang pagsubok ng ating mga apostoles. Sapagkat bago pa man umakyat ang ating Panginoon, no, sa bundok, sinabi na niya sa kanyang mga apostoles ang unang pagpapahayag na kulang na lang sabihin ng Panginoon, walang forever. After nito, ang buhay ko, ang wakas ng aking buhay dito sa mundo ay kamatayan at paghihirap. Ikaw kaya, sabihin ng ganyan, 3 taon kasama-kasama ng ating Panginoon ang mga apostoles na ito at gayon din ang mga apostoles, kasama nila ang ating Panginoon, tapos biglang sasabihin sa kanila, ang wakas ng aking buhay ay pagpapakasakit at pagkamatay. Di ba? Matinding pagsubok yan sa mga apostoles. Kaya nga kung mapapansin ninyo, doon sa bundok, sinabi ni Pedro, Panginoon, dito na lang tayo. Dahil maggagawa kami ng kubol, isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Sapagkat kulang na lang na sabihin ni Pedro, kasi kung bababa tayo para hindi na maganap ang pagpapakasakit at pagpapakamatay, hindi ka na mawalay sa amin, dito na lang tayo sa bundok. Di ba? Matinding pagsubok yan na pinagdaanan ng mga apostoles, lalong-lalo na yung mga sinama ni Jesus doon sa bundok, sina Pedro, Santiago at si Juan. Kaya uulitin ko, kaya yun ang dahilan kung bakit yun ang paanyaya, ang invitation ni Peter sa ating Panginoon. Sapagkat
matinding takot sa Kanya, matinding pagsubok ang napagdaanan ng ating mga apostoles, takot na mawalay sa kanila ang ating Panginoon. Pero alam niyo po ba ano yung nakakatuwa? Amidst or despite and in spite sa kanilang pagkatakot, meron silang boses na narinig na nagsasabing, ito ang pinakamamahal kong anak, makinig kayo sa Kanya. Sa ating buhay, sa matinding pagsubok na pinagdaanan sa ating buhay, kung ating mapapansin ang unang pagbasa at ang ating ebanghelyo, ang boses ng Diyos ang nagiging gabay sa ating buhay sa mga napagdaanan nating pagsubok. Boses ng Diyos na nagsasabing, kaya mo yan, samahan kita, huwag kang bibitiw. Ganon din sa ating ebanghelyo. Sa kanilang pagkatakot, sa kanilang pagsubok, narinig nila ang boses ng Diyos na nagsasabi sa kanila, ito ang pinakamamahal kong anak, makinig kayo sa Kanya. Ulitin ko, sa buhay natin na punong-puno ng pagsubok, ang boses ng Diyos ang magiging gabay natin. Boses ng pag-asa, boses ng pagmamahal, at boses na nagsasabi sa ating, sasamahan kita, huwag kang bibitiw, andito lang ako. Yan ang panawagan at mabuting balita na ating natanggap ngayon. Sa gitna ng ating pagsubok, andyan ang mahal na Poong Jesus Nazareno na nagsasabi sa atin, kung hindi mo na kaya ang krus na binigay ko sa iyo, I will help you to carry your cross. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinahahayag sa atin ng Ama na makakamit lamang natin ang kaligtasan kung haharapin natin ang mga pagdurusa at sakit katulad ng ginawa ng kanyang anak. Sa kabila ng ating kalikasan at mga kahinaan, dumalangin tayo, Panginoon aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa kabila ng laganap na materialismo, patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa Francisco, mga obispo, diakono, pari at relihiyoso at relihiyosa, ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay at pagtulong sa mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang tinig ng mga naghihikahos, mga inaalipusta, mga biktima ng karahasan, at mabigyan nawa sila ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Magsilbi nawang inspirasyon
ang pagbabagong anyo ng Panginoon sa mga may sakit, mga pinabayaan at mga nangungulila upang umiral sa kanila ang tibay ng loob at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Lumago nawa tayo sa pananampalataya at pagtitiwala upang hindi tayo madaig ng kamatayan at manatiling mapayapa sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, punuin mo po kami ng iyong mga biyaya sa pagdiriwang namin sa pagbabagong anyo ng iyong anak. Mapuno nawa ang bawat sandali ng aming buhay ng pananalig sa iyo. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos na liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa, upang akayin ng lahat
ng pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose ang aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Dalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon paman sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairit. Pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.